Gemini, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for March 18 to 24, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. And like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. And if you're interested in private reading, meron tayong 30% discount hanggang March 20, 2024. Kung gusto niyo mag-book, meron tayong link dyan sa description at sa pinned comment. Paki-check na lang. Okay, Gemini, let's see what's coming to you. What's up ngayong week na to for Gemini. Okay. Make time for self-love. Ayan. So, sarili nyo naman daw yung iisipin nyo ngayong week na to. Maaring meron kayong pampering na gagawin for yourself. Yung tinatawag nating me time, no? Lalabas kayo, pupunta kayo sa sa salon, sa spa, ayan. Or just focusing on yourself, taking care of yourself. Let's see what else. Balance, spirituality, and practicality. Full moon in Pisces. Yes. So, syempre, no, meron tayong mga pangarap sa buhay or mga bagay na gusto nating gawin. And yung iba sa inyo, may pagka-spiritual, pero hindi naman laging nandun tayo sa ating imagination or sa spirituality natin. Kasi may mga bagay rin tayong kailangan gawin, no? Para mas maging productive rin tayo. So, you are also going to be more practical at ayusin mo rin yung oras at panahon mo sa mga bagay na gusto mo, mga bagay na nalilibang ka, and at the same time, yung mga bagay na kung saan magbibigay sa iyo ng productivity, no? Ng mga resulta according sa mga gusto mong ma-achieve, mga goals mo. Kumbaga, yes, bakasyon, okay lang yung magbakasyon or take a break, but at the same time, be responsible din. You're going to be responsible rin sa mga obligasyon mo. Like trabaho or sa business mo, mga mahal mo sa buhay. Reflect on your priorities. Yes. So, ngayon, pag-iisipan mo talaga kung ano ang dapat mong unahin, bigyan ng attention. Kung saan ka mas magiging productive, saan mas mapapabilis yung na makuha mo yung resulta ng gusto mo, 'di ba? So importante rin kasi yan na alam natin ang ating mga priorities sa buhay para alam natin kung saan natin ifo-focus yung ating energy, 'di ba? So let's see your overall energy for this week, mga Gemini. Okay. The Hanged Man. Okay, you have the Seven of Cups. You have a lot of things going on. Six of Pentacles. Maaring marami kayong tinutulungan or meron kayong mga sinusuportahan kaya yung iba sa inyo sobrang busy. Yung iba, hindi nyo na ma-organize yung oras at panahon nyo sa mga bagay na kailangan nyo pa rin gawin. So, I think ngayong week na to, bibigyan mo ng oras at panahon yung sarili mo na tumigil muna, no? Yung just stop and reflect on what you really want to achieve. So, example, no? Ano ba yung pinaka-importante na kailangan na may attention sa'yo ngayong week na to? Yung bang mga anak mo, schooling nila, or school mo, or yung mga projects mo? O yung iba mo pang mga plano na pwede namang maghintay ng sa susunod na linggo or sa susunod na buwan. So, I think ngayong week na to, marirealize mo kung ano dapat ang unahin mo. You will be able to balance your life, your energy sa mga importanteng bagay. And there's also someone na willing to help you. May magbibigay rin sa'yo ng guidance, ng motivation, ng assistance, no? Ng tulong para
magawa mo yung dapat mong unahin. Oo. Yung iyong priorities. Kasi kung hindi mo i-manage yan, baka wala kang matapos for this week, 'di ba? So at least meron ka mang kailangang ipagpaliban muna, no? I-drop muna. At least meron kang na-achieve na ibang bagay na importante. So let's see your money, career, finances. You have the Empress. Yes. You're going to be very productive this week. Oo. And also focusing on yourself, loving yourself, taking care of yourself. Importante kasi dyan balance. So, meron ditong abundance para sa'yo. Queen of Pentacles, marami kang ine-establish ngayon. Ine-establish mo yung career mo, yung business mo, yung investments mo. You have the Eight of Pentacles. Yes, very busy. Yung iba sa inyo, Gemini, focus on making money. Oo, yan yung binibigyan nyo ng attention kung paano mas maparami ang inyong kaperahan. Yung iba sa inyo, nagtitipid. Oo. Isa rin yan na paraan para mas makaipon yung pagtitipid, hindi masyadong maggagastos. Or aalamin mo yung bawat presyo ng mga binibili mo, i-compare mo. Tapos kung nakita mo naman na same lang din naman yung product or yung benefits na makukuha mo, pero magkaiba yung presyo, syempre mas pipiliin mo yung mas makakamura ka. So yung iba sa inyo kasi maaring may mga times na parang hindi kayo kontento sa sitwasyon nyo. Kaya siguro meron kayong mga pinagpaplanuhan na gawin in the future. Like for example, sa trabaho ninyo, medyo overbearing na yung iyong mga boss, masyadong maraming pinapagawa to the point na napapagod ka kaagad, nasa-stress ka na, a lot of pressure. Kaya ngayon, tinutodo mo na para makapag-ipon ka. At by the time na gusto mo na talagang umalis, alam mo na meron kang fallback, no? Ibig sabihin meron ka pang pwedeng gawin outside of your career dahil pinaghandaan mo na, pinag-ipunan mo na. Let's see your love life. Okay, love life. Ten of Pentacles. You have the Magician. And the Five of Cups. Okay. So, you are supported by your family. Maaring yung iba sa inyo, aware naman sila, no? Aware yung mahal mo sa buhay, romantic partner mo, sa mga sacrifices na ginagawa mo for your family. Kumbaga, they are also, ginagawa rin nila yung kaya nila, no? Yung abot ng kanilang makakaya para makatulong rin sa'yo. Oo. Maari kasing meron kang mga pangarap para sa kanila na hindi mo naibigay or tipong akala mo kaya mong i-sustain pero for some reasons hindi siya naging beneficial para sa'yo. So, minsan kasi may mga pangarap tayo for our family or loved ones na hindi nangyayari kasi medyo na-overcalculate natin. But for some of you, I see a strong relationship with your partner. Meron ditong end. Oh, okay. So yung iba sa inyo, energy from the past, maaring you are finally closing that chapter, no? Kung kayo ay nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa inyong past relationship, so, ngayon ay you are finally letting that go. Kasi minsan kahit tapos na yung relationship, andun pa rin yung samaan ng loob mo, gusto mo maghigante. So, yung iba sa inyo, you are letting that go. You are releasing your past. So, let's see what else. Dissatisfaction with life. Parang feeling nyo kasi may kulang. Oo. It's either sa career nyo or sa relationship that you are in. Friendship man yan, romantic partner man yan. Uy, may opportunity na parating sa inyo, Gemini. Ayan. So, wag na kayong malungkot para dun sa mga nakukulangan. Oo, sa nangyayari sa buhay nila. But, meron ditong opportunity. Okay? A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. So, yung iba sa inyo, meron kayong journey, no? Pwedeng paglalakbay,
bakasyon somewhere na kung saan mas marami kang matutuklasan about life and mas magiging wiser ka. Yung iba naman sa inyo, this is something spiritual na hindi mo kailangang pagdaanan yung isang experience na yon kasi matututo ka na mismo sa na-experience ng iba. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye!